Sa inilabas na Global Impunity Index ng New York-based Committee to Protect Journalists taong 2023, pang-8 ang Pilipinas sa most dangerous place for journalists. Mula kasi 2013 hanggang 2023, 20 ang naitalang kaso ng pagpatay sa mga mamamahayag sa iba't ibang panig ng bansa. 14 dito hindi pa nalulutas. Sa pag-upo ni Pangulong Marcos Jr., makailang beses niyang binigyang diin ang kahalagahan ng malayang pamamahayag. For one, you help keep our people informed of important news and current events, ensuring that there is a healthy and enlightened, meaningful discourse on matters of public importance. Ito minsan ang nagiging dahilan ng pananakit at pagpatay sa mga mamamahayag. Sa paglulunsad ng Presidential Task Force on Media Security na magtatakda ng Media Safety Vanguards, 24/7 hotline number at legal support. Target na maging ligtas ang mga mamamahayag sa buong bansa. Welcome yung option na yung galaw ni President Bongbong Marcos na protektahan ang media with the 24/7 hotline. Samantala, hiling naman ng Pangulo sa media at mga journalist tumulong sa pagsugpo ng fake news. Now more than ever, we need your help in empowering our people to distinguish the truth from fiction and facts from blatant lies. Andito naman ang ating mga kasamahan sa media na tumutulong na labanan ang fake news. Ang nakikita natin problema kasi with regards to the social media presence, wala silang regulation, wala silang regulatory body na magsasabi sa kanila na ang kanilang ginagawa ay mali. Nagpasalamat rin naman ang Pangulo sa mga sakripisyo at serbisyo ng mga mamamahayag para mapaglingkuran ng bansa sa pamamagitan ng paghatid ng mga impormasyon at balita. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.